What isa? Will you please greet the person next to you and say good afternoon? Praise the Lord. Ayan. Praise the Lord. Napakabuti ho ng ating Panginoon Diyos. At ngayon po, tayo po'y magpapatuloy sa ating series on truth over trends. At ito po yung mga susi to build the next generation. So ulitin ko, meron po tayong responsibilidad. The older ones, tayo po ay talagang i-build natin yung next generation. And for the generation na talagang tinutukoy natin, then you have to build yourself. Kasi hindi naman tayo nakakaasa lamang sa iba. No? Now, bakit importante itong truth over trends? Kasi unang-una, if you notice, na yung trend po ay talagang namamanipulate sa panahon ngayon because of the social media. Kaya akala mo kaya nilang manipulahin ang mga trends ngayon. Kaya naman, for us, we need to understand this so that we would know paano natin i-advance yung truth despite the trends, no? Kasi hindi lang maintindihan din natin kung paano rin natin haharapin yung mga trends na yon, especially if those trends are against the Lord. Now, ito po, hindi lang mo ito. It teaches us to be critical thinkers, no? Huwag ho tayong basta tanggap lang tanggap because of the vast of amounts of information daily, we need to discern truth, no, from trends. Ito po'y makakatulong sa atin para alam natin kung ano yung mga opinion na yung ginagawa natin at mga desisyon. At siyempre, sa marami, nagkakaroon po sila ng mental issues. Kaya nabrinig nyo kay JC, no? Maraming nagpapakamatay, maraming nadidepressed. Bakit? Kasi hindi nila kayang i-absorb at i-manage yung mga information without the filter of the truth. Kaya importante ho, alam natin yung katotohanan. So ngayon, maintindihan na rin natin ang ating social responsibility at siyempre, maintindihan ho natin din yung how to trust the information. Hindi kailangan natin maintindihan lahat ng yun. Now, sa ating pong pagpapatuloy nitong series na ito, may tatanong sa inyo. So, nakikita niyo po ba itong mga letra na ito? Ang liliit, hindi natin makikita, no? Now, hanapin niyo halimbawa yung mga salita dyan na importante para sa talakayin natin ngayon. Ano yun? Siyempre, ang hirap hanapin kasi ano ba yung hahanapin natin? Di ba? Kapag hindi klaro sa'yo kung ano yung hahanapin mo, hindi mo talaga yun mahahanap. At kumbaga, kung mahanap mo man, aksidente na lang. Okay? So, kailangan talagang tsatsagain mo yan. Tsatsagain mo yan. So, hanapin nyo ngayon. Na para hindi magtagal yung oras natin kahanap, baka naman maglaro na lang tayo maghapon. Tingnan na natin. Di ba? Seek. Sabi niya, God today. Ayos ba yan? Parang imagine, the reason why kaya ko pinagagawa sa inyo yan, just to understand na yung seeking must be intentional and yung seeking dapat yan talagang seryoso mong gagawin. Hindi yan parang bahala na. Di ba? Seryoso at talagang alamin kung ano yung hinahanap mo. Okay tayo? Now, kaya ang ating talakay ngayon ay seek God today. Pakisabi sa katabi mo, seek God today. Napansin nyo, hindi nyo makikita lalo doon sa malilit na letra kung nakapikit kayo. Di ba? Kaya we better seek God today with an open eyes. Okay? Kailangan bukas ang ating mga mata at talagang seryoso nating hahanapin. Now, ang ating titignang katauhan sa pagkakataon to ay si Josiah. Tingnan ho natin to. Si Josiah ay 8 taong gulang nang siya'y naging hari. 8 taon? Naiintindihan mo ba yan? Totoo ba yan? Mamaya papakita natin. And when he reigned 31 years in Jerusalem. So, 31 siyang taong namuno sa Jerusalem. Nakukuha ninyo. At ano kayong klaseng pamumuno ang kanyang naranasan? Sa awa ng Diyos, itong napakaganda. Ginawa niya yung tama sa paningin ng Diyos. At lumakad siya sa paraan ng kanyang amang si David. At hindi siya kumanan o kumaliwa. Talagang diretso lamang ang kanyang kaisipan. Now, pag-isipan niyong mabuti. If somehow God will summarize our lives, anong klaseng buhay kaya ang isasabihin niya? Kunyari, kung iisipin niya, anong klaseng kayang buhay ng taong ito? Kunyari ako, si Bong, na buhay siya sa matuwid, sa mata ng mata ng Panginoon Diyos. Di ba? Ang sarap nun, no? Ang sarap na ganun yung hindi yung si Arnold. Tama ako, Arnold ka, di ba? Ay, hanggang ngayon, lagi kay Arnold ng Arnold. Ang tagal na namin magkakilala niyan. Arnold pa rin yung sinasabi ko. Talagang I need to
understand truth over trends. No? Si Albert, halimbawa lang, si Albert, di ba? Ginawa niya lahat ng mali, ang sama ng pakiramdam. Di ba? Parang ayoko niyan. Ayaw natin yan. So tuloy tayo. So kahit 8 taong gulang lang siyang hari, tama yung ginawa niya. Now, for in the 8th year of his reign, while he was still youth, kung 8th year ng kanyang paghahari, 8 taon siya nagsimula, nung ika-8, ilang taon na siya? 16, 16 years old. Sabi niya, he was still a youth. Tama naman. He began to seek the Lord of his father David. Di ba? Nagsimula na siyang hanapin niya ang Panginoong Diyos na si David. Now, listen to this. Kung tayo po ang nasa kakalagayan ni Joshua, sa trend ng kaisipan ng maraming magulang, matatanda, at ng mga tao ngayon, ito pong madalas nilang sinasabi. Age matters when significant work matters. Sa malalaking trabaho, sa mga trabahong mga seryoso, nako, bata pa yan, huwag mo munang gamitin yan, walang alam yan, bata pa yan, hindi niya pa ba iintindihan yan, saka na natin yan turuan. No, age doesn't matter when God matters most. Sa sandaling si God ang totoong nag-iimportante sa atin, walang issue ng edad. Kaya nga sa psychology, 0 to 7, formative years ng mga bata, huwag nating sasayangin yon. Now, pansinin po ninyo, sa maraming magulang, hindi nila iniintindi yung mga bata, takbo ng takbo, lakad ng lakad, laro ng laro, sa panahon na nag-aaral. Kasi sa isip ng mga magulang, hindi mo pa pwedeng turuan yan. Bata pa yan eh. Now, sa awa ng Diyos, ang mga anak ko po'y malalaki na ngayon. Naisasama namin sila sa service, hindi sila tumatakbo. Hindi man sila nakapag-Sunday school, sila'y nakikinig sa pastor, nakikinig sa nagtuturo, at nagkataon pa, ako yun. O, di ba? Isipin mo kung tatay mo, tatay ko yan. Alam mo, tatay ko yan. Di ba? Pwedeng gawin ng mga bata yun eh. Pero ito hindi, uupo yan at makikinig. Now, anong ginawa namin? Sa awa ng Diyos, tinuruan kami ng maaga pa lamang na yung mga batang yan, matuturuan mo na, 0 pa lang, matuturuan mo na sila. Now, ngayon, tinasabi ko na to sa inyo, for those young couples, listen to this. Turuan yung mga anak niyong makinig. Ha, paano yun? Sa 0 pa lang? Opo, pwede na po. Alam niyo ba yung bata, napansin niyo ba, iiyak yan? Ang lakas-lakas. At kapag hindi mo yan binuhat, iiyak pa ng todo yan. 3 bagay, obserbahan mo ha. Ito hindi naman to absolute, pero isang bagay na nakita ko personal sa aking sarili at nakita ko epektibo sa mga bata. Kasi 0 pa lang tinuturuan mo sila eh. Matatalino yan. Una, kung hindi gutom, hindi basa, o kaya hindi dumumi sa diaper, hindi naman masakit ang tiyan. Kasi pag nagdededin, pinapadighay pa yan eh. Mga nanay, naalala niyo pa po ba yung mga panahon na yun? Ay, tinulugan niyo ako ay. Napapanagiripan niyo pa. Dito na. Siyempre, padidigay. Kung wala yan, wala siyang dahilang umiyak. Tama? Hindi nakahiga yan. Titingnan mo na. Iyak na iyak. Yung anak namin, kung ito, babantayan namin. Wala kaming katulong. Walang yaya. Ito, babantayan namin. Wala na kaming magagawa. Siyempre, panonoorin namin siya umiyak. Gusto mo nang buhatin kasi iyak lang iyak eh. Naku, matalino yan. Alam niya that the way to control the parents through his crying. Alam, hanggang peak, parang mamamatay na. Eh, hindi naman nagaging blow. Hinantayin mo lang. Nakabantay ka pa rin. Tapos biglang, walang kumukuha. Kita niya rin kami. Mamaya konti, naglalaro na. Kaya wala hong buhatin sa aming mga anak. Mula nung bata sila, hindi namin sila laging buhat-buhat. Hindi pa, kawawa naman yung bata. Iiyak na dada. Biro mo, habang buhay ka ng ganyan. Kaya pagdating ng paglaki nila, dahan-dahan, siyempre, mga lilikot yan, aaten. Simple lang, mag-uusap lang. Mga anak, pagdating sa service, huwag kayong magugulo. Gayahin niyo yung mga matatanda, nakikinig. Aralin nyo, intindihin nyo sinasabi. Maintindihan nyo hindi, at least makuha nyo lang yung naintindihan ninyo. Sabi niya, opo, pag ginawa nyo, hindi kayo nakinig. Rebellion yan. Papaluin ko kayo, ha?
Di ba isa lang pala, anak ko pala nun. Opo. Sa madaling salita, ginawa ko rin sa iba. Opo. Okay. Eh, siyempre yung bata, pagdating doon, laro na laro. Ang gulit. Tinitigan ko lang. Walang palo-palo. Titig lang. Pagdating sa bahay, naalala mo yung ginawa mo kanina. Ano usapan natin? Palo-palo. Ayak na. Huwag kang magalala. Papaluin talaga kita. Pinalo. Naintindihan niya na. So, sa susunod, hindi na siya naglalaro. Nakita niya ibang bata. Lapit kay dito. Pinalalapit niya, hindi siya makalit sa puwan. Bakit? Dahil naintindihan niya na matalino sila. Hello? Don't you ever think that our children are stupid to understand. They can understand. But we just need to know their language. Kaya lang, sa sobrang katamaran natin, hindi na natin inaalam. Listen to this. We have responsibilities to our children for them to be disciplined for the Lord. Nagkakaintindihan po. Don't follow the trend of this world. Huwag yung kawawa yung bata pa yan. Huwag mo siyang kawawain na ma-child abuse yan. Alin ang child abuse doon? Ipiniprepare mo nga sila sa future. Naintindihan po? Now, alam niyo ba, 2 years old yung mga bata ng anak namin. Pagkatapos dumating yung bisita, gagamit ng CR. Agad-agad dyan, pupunta doon, kukunin yung pang-map, lilinisin. Para ano? Para pa unawa sa bisita, maglilinis kayo. Ang punto ko, kahit 2 taon yan, tinuruan na silang ganun eh. Di ba? Tinuruan sila. Alam niyo bang enjoy nilang gawin? Kasi in their mind, it's just part of the game. Pero naiintindihan nila. Are you following? Kaya yung edad na yan, hindi yan issue. Ang edad, kanino ka tatakbo? If you believe that you have God who is a source of all wisdom, run to God. Seek for God. Are you following? Now, for the older ones, ganun din, turuan natin sila. Huwag na sabihin, hindi pa nila maiintindihan. Hindi yan totoo. Etong totoo. Kaya nilang intindihin, alamin mo lang paano sila kausapin. Pakisabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Now sabihin mo, yung asawa kong hirap ng kausapin, ang laki-laki na eh. Kung kaya mo nga kausapin ng aso, yan pa. Kaya mo yan. Yung boss ko hirap kausapin, hindi, kaya mo yan, takbo ka kay God. Because our God is the source of all wisdom. Now tuloy tayo. Masabi niya, tingnan niyo naman itong mga tao na to. Paano ka naman, hindi ba Tingnan niyo ito sa George Washington. Alam niyo ba yung kwento ni George Washington? Nung 1732, middle class family, nung siya po'y 11 taong gulang, patay yung kanyang magulang. Ay, lalo ng kanyang tatay, tatay lang. Kaya nung siya po ay namatay, siyempre, mga kaibigan niya, ang ginawa niya, nag-aral siya, 11 minaster niya ang geometry, trigonometry, and serving, by the time na he was 16, surveyor na siya. Grabe, at the age of 17, tingnan mo naman po ninyo, nagtrabaho na siya bilang official surveyor of the Culpeper County, Virginia. Bata ba yun? 17 years old, nagtatrabaho na, nag-surveyor na. Now, hindi lang yan. After 3 years, naging governor siya, ino-appoint siya ng governor para sa isang militia rank na mataas. At siya po ay naging pinuno by the age 22 at bilang lieutenant colonel. Na by age 23, he was commander-in-chief the entire Virginia militia. Pag-isipan niyo mabuti. And obviously, alam niyo na yung kasaysayan, naging presidente, unang-unang presidente ng Amerika. Okay tayo? Pakigising niyo yung matatanda. Sabihin niyo, Nay, kailangan niyo ipasa to sa mga bata. Okay? Now, ito, kilala niyo si David. Kilala niyo ba yan? Ako, hindi siya kilala talaga. Siya si David Farragut. Si David Farragut, siya naman po ay mula sa Knoxville, Tennessee. Ang tatay naman po, at imagine niyo si David, nagtatrabaho na sa barko, sa edad na 10, serving as a naval cadet ng militia, ng state militia. At 8-11, nakita niya na ang totoong digmaan.
At age 12, siya na po ngayon ang naging kapitan ng barko. Pag-isipan nyo, at to make the long story short, si David Farragut, naging ano po siya, kauna-unahang admiral ng Navy, Naval ng Command ng Amerika during the Civil War. Nagkakaintindihan. Kaya pala? Oo naman. Kaya po minsan yung mga bata kung ano-anong pinaggagawa, hanap ng thrill sa buhay kasi wala naman silang naiisip na pwedeng gawin eh. Iniisip nila parang, ganito lang pa lang kami, wala, nakakabor ang buhay. Nakakabor talaga, bigyan ka ng trabaho, gawa ka ng bahay. Diskubrihin mo, aralin mo ng mabuti. Naintindihan po? Ang laking factor ng mga magulang. Andiyan pa kayo. Hello? Parang galit na kayo sa akin eh. Hindi. Eto, si Clara Burton. Nako, isa na naman to. Napakahiyain. Sobrang hiyain. Nahihiya siya. Talagang very timid. Na-aksidente yung kuya niya na nalaglag. Nako, siya nag-alaga. Inalagaan niya hanggang sa napansin niya. Nagtuwan-tuwa yung doktor. Ang galing naman mag-alaga nito. Napakahusay na bata. Tapos, nagkaroon ng smallpox. Yung tauhan ng tatay niya. Inalagaan niya na rin. Hanggang sa yung epidemya kumalat, inaalagaan niya, napakarami. O isipin nyo, dahil doon, siya ang nagsimula ng Red Cross sa Amerika. Naintindihan po natin, kaya ho ng mga bata. Huwag lang natin silang maliitin. Maliit na nga sila eh. Huwag na natin silang maliitin. Kailangan natin buhayin. Alamin, God created this child because God created them in His image. And they can do it. At sa mga magulang, don't put down or don't look down on your children. At gayon din kayo mga bata, kayong mga teenagers, don't ever look down on yourself. You can do something by the grace of God. Amen po? Hello? Sino mga teenagers dito? Teenagers. Yes, pakita sa kamay. Teenagers. Teenagers, huwag kayo mahiya. Kahit hindi kayo mukhang teenager. Mukha kayong children. Pakita sa kamay. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag mo akong tingnan ng ganyan dahil alam ko may magagawa pa ako. Di ba? I can make a difference by the grace of God. Kaya nga, blessing ito sa atin. Are you following? Now, tingnan po natin ito. Pagdating ng 2 Chronicles, tingnan nyo, yan ay isa sa mga trend kasi. Si Manase, yung pinaka-lolo ni Josiah. 12 years old naman when he became king. At namuno siya ng 55 years. Pero ang sama niya, he did evil in the sight of the Lord according to the abominations of the nations whom the Lord dispossessed before the sons of Israel. Pag sinabi mong abominations, karumal-dumal yan. Naunawaan? Now, kawawa naman pala yung si Josiah, lolo pala niya, ang sama ng ugali. Now, hindi lang yon. Si Amon, yung tatay niya, was 22 years old when he became king and he reigned 2 years in Jerusalem. 2 years lang. Isipin nyo, he did evil in the sight of the Lord as Manasseh, his father, had done. Kapareho na ugali ni Manasseh. Amon sacrificed to all the carved images with his father Manasseh had made and he served them. Wow! Sa panahon natin ngayon, ang isip natin, yung paniniwala ng marami. Tayo ay produkto ng ating kultura. Hello? Andiyan pa kayo? Sinasabi nila, produkto tayo ng ating kultura. Kung abusado tatay mo, magiging abusado ka din. Tama ba? Narinig nyo na yan? Kapag lasinggero tatay mo, magiging lasinggero ka din. Hello? Kaya sabi hindi, kung babaero tatay mo, nakamasa ka pa, babaero ka din. Now, lagay na natin ito sa katotohanan. Hindi yan totoo. Are you following? Huwag mong isipin, kung bobo sa tingin ng tao yung magulang mo, hindi totoong bobo ka rin. Hindi ka bobo, hindi yan totoo. Don't play a victim. Remember this, in Christ Jesus, we are victors. Listen, anong trend? Past binds us, para tayo sinakil and makes us hopeless.
In Christ, God frees us and gives us hope. Are you following? Kaya sabi ng Bible, therefore, sabi niya, if anyone is in Christ, he is what? A new creation. The old is passed away. Behold, the new has come. Hello? Nauunawaan po natin. Kaya don't ever think, hindi na kami mag-i-improve, ganito magulang namin. Wala na mangyari sa amin. Sa totoo lang, si Manase nga, ang bait ng tatay, sumunod sa Diyos eh. Ang tatay niya, si Hezekiah. Pero ano nangyari sa kanya? Hindi sumunod. Naunawaan? Eto, tuturuan ko kayo. Tayo tayo lahat, tayo tayo. Kasi napansin ko, hindi na kayo nagigising. Kailangan ko kayong gisingin. Hindi ako papayag na matulog kayo hanggang bukas. At dahil pag inabot kayo ng bukas, kayo maiiwan dito, kawawa naman kayo. Good. Tingnan nyo yung katabi nyo. Sabihin mo, ikaw na ngayon ay bagong nilalang dahil kay Kristo. Okay? Kaya huwag mong hayaan ang iyong nakaraan ang magdikta sa iyo ng iyong kasalukuyan. Okay? Nagkakaintindihan? Huwag na huwag. O, upo na tayo ngayon. Ayan. Ito na ang kasalukuyan mo. Gising. At least, di ba? Now, ito nakakatuwa. Pansinin niyo ulit si Josiah. Samantalang siya po ay 16 years old pa lamang, ano po ang hahanapin madalas ng 16 years old? Sa panahon natin ngayon, maraming 16 years old, at salamat sa Diyos, hindi yung mga 16 years old dito sa bahay at dito sa gawain na ito. Kasi maraming mga 16 years old, ang hanap lagi maging sikat. Di ba? Gusto nilang maging sikat, maging kilala. Kaya nagkakaroon sila ng mga selfie. Pinapakita para mag-create sila ng sarilang stardom. Tama? Parang Star Kingdom. Tapos sila din ang nag-iisip ng mga TikTok sa papalabas. Sasayaw-sayaw na ganyan. Para ipakita nila, come on, come on. Di ba? Para ipakita sa lahat, aki mahusay na dancer. Kaya ko yan. Di ba? Yung iba kakanta pa rin. No, papakita lang sa TikTok para maraming views. Guys, ang dami nating hinahabol. Iba naman, pleasure. Hinahabol nila yung pleasure. They want to have some form of thrills. Parang, so after that, what? Ito lang isang naintindihan ko. Tatanda at lilipas din kayo. Di ba? Wala naman manatiling bata rito eh. Yung dating malakas ka, isang araw manghihina ka din. Ngayon ang tanong, ano nangyari? Sa panahon na ikay mahina na, ano naman nangyari sa buhay mo? Yun ang malungkot na kalalagayan. Kaya sometimes yung ating mga hinahabol na akala natin magpapasaya sa atin, hindi pala. Kaya tama ang ginawa ni Josiah. Now that I'm a responsible king, at the age of 8, siyempre, hinintay siya ng 8 taon. He had to master, siguro, he had to learn, he had to, para alam niya rin paano pamunuan. Then after 8 years, hinanap niya si God. Lord, hindi ko ito kakayanin. Siguro, inaral niya yung mga hari in the past. Nakita ko yung pinakaninuno naming hari, pinakamagaling na haring si David. Siya, sabi niya, ito ang susundan ko. And I need His God. Yung God ni David, yun ang kailangan ko. Because He alone is the God of truth. Kaya He sought the God of truth. Kaya naman, God is truth. Tingnan nyo, sa awit, si David, but you, O Lord, are God full of compassion and gracious, long-suffering and abundant in mercy and truth. Yun ang kailangan ko. And praise God. Alam niyo ba, the triune God represents truth. Jesus is truth. I am the way, the truth, and the life. Diba? And the Holy Spirit is truth. But when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all the truth. With that, yung massive information na binubuo sa atin ngayon ng mundo, paano na? Anong gagawin ko? Nalilito na tayo. Kaya nga, how can I now, how can I stand and say, do not conform into the standard of this world, but be transformed with the renewing of your mind? Unless you are anchored on the truth. Kaya mga kapatid, seek God. He is the truth. Yun ang hanapin mo. Kasi yung mga akala natin kasiyahan na pansamantala, hindi naman yun talaga totoo eh. Kasi karamihan ng ganong kasiyahan, pansamantala lang at minsan nagdudulot pa ng mas malalang kalungkutan. Kaya purihin ng Panginoon Diyos sapagkat itong si Josiah, hinanap niya talaga yung katotohanan. And alam niyo bang sabi ng Diyos?
You will seek me, and His promise is this, find me when you search for me with all your heart. Maraming tao, they tried to find God. They tried to seek the Lord. But they did not seek Him with all of their hearts. Pagkatapos lang makitang napakaraming letrang pagpipilian, ayaw ko na. Hindi ko kaya. Kaya sasabihin lang nila, sirit na. Wag. God wants us to seek Him with all of our hearts. Amen po. Ito po hindi sa pagmamalaki. Kamakailan lamang nagkaroon ng PLE. Tama? Yung Physician's Licensure Exam. At isa sa mga nag-take ng exam ay anak ko. Oh, wala pa. Relax. Di ba? Siyempre, ako nagpe-pray ako, being a board passer myself, sa accountancy, piniprepare ko rin anak ko, sisag sa kanya, ito gagawin mo, you trust the Lord, ganyan, siyempre, then you relax, don't, parang pag-aaral, may rest, ganyan, no? Sinasabi ko lahat. Tapos sabi ko, noon, nag-aaral ako, niisip ko, kahit hindi ako prepared na masyado, dahil nagtatrabaho ako, pero iniisip ko pa rin, kasama ako sa top 10, kahit ganun na lang. Para kung bumaba man, pasado. Kaysa naman isipin mo pumasa lang, pag bumaba, bagsak. Tama ba? So always prepare for the best. Di ba? O for the worst, in a sense. Handa mo doon. Tapos gano'n, eto na. Nagpe-pray din kami. Pag-pray namin, nakita ko, sinundo ko yung anak ko after the exam. Talaga naman, nakikita ko yung pagod niya sa pag-aaral. Talagang, siyempre with all support in prayer and everything, pagsundo ko, o kamusta? Mahirap, papa. Ang prayer ko, sana makasama ka sa top 10, ganyan. Tapos pagdating namin sa bahay, nagsusuka. Nagsusuka talaga. Sabi ko, Lord, kahit pasado na lang. Parang kawawa naman ito, anak ko na pepreso ata. Di ba, ipasa mo lang, para mo nang awa, ganyan, ano? Eto na. To make the Lord, pumasa siya. Pumasa. Wow, praise God. Pero, sandali lang. Nagko-congratulate ang maraming tao. Then I began to weep. Sabi ko sa Panginoon, Lord, thank you. Kino-congratulate nila kami, samantalang kayo naman lahat ang gumawa nito. Di ba? Kasi mula pa sa simula ng pag-aaral niya, kayo nag-provide sa kanya. Tapos kayo tumulong sa kanya, ipinasa niyo pa siya. Kaya wala ako ipagmamalaki, kundi ipagmalaki ang Diyos. Magkakandidihan. Pero sa kabilang bahagi, wait lang. Nasasayang luha ko eh. Sa kabilang bahagi, naiiyak ako. Kasi marami rin akong pinag-pray na hindi pumasa. Anong iyak ko? Sabi ko, Lord, mga bata yun. Bakit hindi sila pumasa? Panginoon, pwede po ba? Ingatan niyo yung mga puso nila na huwag silang sumuko. Bagamat alam naman natin na mayroong but if not faith. Nakuha ninyo? Lord, sana hindi kanila hinanap dahil lang para pumasa sila sa exam. Ngunit hinanap nila dahil gusto nila kayong makilala, pasado o hindi. Nakuha ninyo? Kaya yung puso ko naghahati, masaya ba ako? At the same time, umiiyak ako sa mga hindi pumasa. Kasi 50% yun eh. Kaya kung nandito kayo, hindi kayo pumasa, iniyak ko kayo, promise. Iniyak ko kayo before God and saying, God, protect these children. I pray that they will still seek you with all of their hearts, not because they desire to pass, but simply because they know that you are the true God. At yung failing, hindi failure. Failing lang yun. Naintindihan po natin. It's just part of the journey for you to be successful for the purposes and glory of God. Amen? Kaya never give up. Never ever give up. Kaya I pray that you will seek God today. Lahat tayo may kabiguan sa buhay, but seek God today. Don't ever give up. Now, ito po, paano natin siseryosohin hanapin ng Diyos? Kaya remember, we are to seek God. Kaya naman, importanteng to get rid of all our idols, any competing idols against God, alisin natin yan. Then if we are really seeking God, we must be willing to obey. Not only willing, we are to obey His Word. At we are to totally depend on Him. Yun ang gusto ng Diyos. So what does it mean?
Tingnan nyo, get rid of idols. Tingnan natin si Josiah. Di ba? He sought the Lord. He began to seek the Lord. And as he was seeking the Lord, look at this. After a while, mga 4 years, in the 12th year, napansin nyo? In the 12th year. So, ilang taon na nadagdag? Kung 16 years old siya, 4 na taon, ilang taon na siya? 20. Tama? So, pansin nyo, as he was seeking the Lord, he began to realize, tika muna, kung lahat ng ito hindi tamang Diyos, kailangan tanggalin ko to. When you say God, ito yung importante. So he began to purge Judah and Jerusalem of the high places, the Asherim, the carved images, and the molten images. Now, they tore down the altars of Baals in his presence, and the incense altars that were high above them. He chopped down also the Asherim, the carved images, and the molten images he broke in pieces and ground to powder and scattered it on the graves of those who had sacrificed to them. Talagang sobrang sinira niya talaga. Lahat na nagsakripisyo doon, lahat, sinama niya doon. Talagang sinira niya ng gusto. Then ito pa, then he burned the bones of the priests on their altars and purged Judah and Jerusalem. They also tore down the altars and beat the Asherim and the carved images into powder and chopped down all the incense altars throughout the land of Israel. Then he returned to Jerusalem. Ano yung ginawa niya? Lahat sinira niya. Lahat ng representing, lahat ng koneksyon sa idol na to, sinira niya. Sinong idol? Asherim at saka Baal. Yang dalawang idol na yan, representation yan ng kanilang productivity, fertility, production. Talagang iniisip nila yung kanilang security. So anything, or anybody na ang ating isip, yan ang ating seguridad. Yan ay idols. Di ba kaya ka nga sumasamba sa Diyos na to because you're thinking that this God will give me protection, that this God will provide for me, that this God will really give me everything that I want. Samantalang dahil ito ay gods ng sex, gods ng pleasure, gods ng provision o ulan at araw, gods ng... ang security namin nandito. Kaya minsan akala natin, ako wala akong Diyos-Diyosan, wala akong ibang sinasamba. Hindi totoo yan. Kasi minsan, kung saan yung security mo, yun ang Diyos mo. Hello? Marami nga sumasamba sa atin sa Panginoong Diyos. Kaysa sa dito, sa pupunta, nag-worship tayo kay Lord. Pero every time inisip natin, teka muna, yung trabaho ko. Kaya pagka may trabaho na, tingnan nyo ha, tingnan nyo yung difference. Kapag sa trabaho, hindi tayo mapapalit. Hanggat maaari, papasok tayo ng maaga. Pero pagdating sa Diyos, okay lang, malate. Total service lang naman yun eh. Ay, hindi ko itinutukoy yung mga na-late, sorry ha. Alam ko minsan na-traffic kayo, nahirapan kayo mahanap ng parking, praise God for you. Pero kung lagi na lang late, magtanong-tanong ka na. Bakit? At kapag kaya mong absentan, pagdating sa opisina, ay hindi ka mag-a-absent, di tanungin mo, saan ang seguridad mo? Trabaho o Diyos? Ang ibig sabihin, you give your best on both because even in your work, you are to worship God. Nakukuha niyo po ba? Hello? Andiyan pa kayo? Hindi ko sinasabing, wag magpakalate ka sa office dito, wag. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko, whatever you do, you give your best because you're doing it for the Lord. Pati pagluluto para sa Diyos. Di ba? Kung magluto nga tayo, talagang maingat tayo eh. Kasi gusto natin masarap. Para kanino? Sa atin. Ngayon, pag magluluto ka na at gagawa ka ng anything para sa Diyos, then you also do the same. Give your best. Tama ba? Hello? Now, balik tayo dito. Kaya ang isip ng iba, teka muna, kailangan, bakit mo sisirain yan? Magagalit ang mga tao sa iyo. Love is all-inclusive. Seek everybody's approval. Naku, bakit mo sisirain yan? Hari ka, tandaan mo, ha? Magagalit yung tao. Hindi. When it comes to love, itong katotohanan, yes, of course, it's inclusive. Na parang lahat mahal ng Panginoon, makasalanan o hindi. Pero, we are to seek God's approval alone. Hindi kasi ibig sabihin, kung welcome ka ni God dahil makasalanan ka, mananatili kang makasalanan. Hindi yun ibig sabihin ng Diyos. Winelcome ka ng Diyos dahil bibigyan ka ng bagong buhay. Andiyan pa ba kayo? Iba kasi isip nila, welcome ako ng Lord, hindi ko na kailangan magbago, ganito na ako. Hindi. Winelcome ka ng Diyos, binibigyan ka ng bagong buhay. Para yung buhay na gusto ng Diyos para sa iyo, yun ang may pamuhay mo dahil yun ang buhay na totoong may katuturan. Andiyan pa kayo? Okay tayo? Kaya hindi totoong, okay na ako ganito, wag mo akong ginuhusgahan. Hindi, kung sa Lord ka, talagang
kailangan katang sabihan. Kasi kung mahal mo si God, susunod ka kay God. Now, bakit pa ayaw ng Diyos ng idolatry? Alam niyo ba, galit na galit si Lord sa mga idols? Sabi, you shall have no other gods before me. Walang other gods, ha? Wala. No! Sabi niya, you shall not make for yourself. Hindi ka gagawa ng kahit anong idol or image na kamukha ng nasa langit, nasa taas, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Wag na wag. So kahit saan yan, kahit naisip mo, eto yung itsura ng Diyos na nasa langit, dahil mahal ko siya, gusto ko siya igawa ng imahen. Ayaw ng Diyos. Hindi ako nagsabi niyan, si God mismo. Okay tayo? Okay, sabi niya, you shall not worship them. Ibig sabihin ng worship, yung ikaw ay luluhod sa kanila, talagang ikaw ay nagko-concentrate and thinking na ito ang aking magsisilbis, magpupigay ng protection sa akin at buhay. Or serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God. Alam niyo yung jealousy, hindi yun yung bintana. Jealousy yun. Etong jealousy, sorry, lagi ko naiisip yung jealousy na yan. Pag naisip ko, yung jealousy, yung jealousy na yan, yan ay dahil pag-aari mo, iyo yan. Ayaw mong ipagamit sa iba dahil masisira. Yun yung jealousy. Kaya nga sa mag-asawa, pwede yung jealousy. Bakit? Kasi yung katawan, kunyari yung asawa ko, nagkaseselos, dapat lang. Kasi itong katawan na to, kanya na to, hindi akin. So hindi ko to pwedeng ipahiram sa iba. Nagkakaintindihan. So pag sandaling napapahiram ko, nabibigay ko attention sa iba, magagalit siya. Kasi hindi yan para sa akin, sa kanya yan. Kaya sa mag-asawa, mayroong law of jealousy. Tinuturo ng Diyos yun. Pero huwag natin pag-usapan masyado yan. Ganon din si God. You are mine. Kaya God is a jealous God. He wants to protect His possession. Ayaw niyang, pagsamantalahan ng mga Diyos-Diyosan. Okay? Now, tinan niyo pa. Sabi niya, visiting the iniquity of the fathers on the children on the third and the fourth generation. Wow, tindi of those who hate me. What? Di ba? Kaya nga sila gumawa ng imahen because they love God. They want to serve God. They want to worship God. Sabi ng Lord, hindi. Kapag hindi ka sumunod sa akin, kahit naisip mo, bahal mo si God, sinasabi ko sa iyo, galit ka sa akin. Nakuha ninyo? Galit ka sa akin. Sabi niya, but showing loving kindness, tignan niyo, di ba siya? To the third and fourth. But showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. Thousands generation. Kapansin na naman nyo, every time na mayroong paparusa Panginoon Diyos sa isang bagay, lagi niya naalala, my covenant with David, with covenant with Abraham and Jacob and Isaac and Jacob. Ang layo na nun. But God still remembers that because these people love the Lord. Gusto niyo ma-bless ang mga susunod pang mga henerasyon sa buhay ninyo? Yun ang sasabi ni God. I will remember my promise to the 2000th generation. Kaya whatever blessing I am experiencing, nagsobrang thankful ako sa tatay ko at nanay ko because they submitted themselves to God. Nagkakaintindihan po. They turned their backs on their own idols and followed the Lord. Kaya praise God for them. Now, hindi lang yun. Ayaw ng Diyos masirang buhay natin. Bakit? Yun daw mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung iba ay silver and gold, the work of man's hand. Kaya may bibig sila, pero hindi sila nakakapagsalita. Eyes, pero hindi sila nakakakita. Kamay, pero hindi sila nakakaabot. Paa, pero hindi sila nakakalakad. Sabi niya, those who make them will become like them. Everyone who trusts in them. Hindi niyo ba napansin yan? Ang Pilipinas ay napakarelyosong bansa, pero punong-puno ng korupsyon. Parang wala silang nakikita. Hindi ba niyo nakikita yung nangyayari sa atin? Hindi niyo ba nakikita yung kahirapan nating hinaharap dahil sa hindi natin pagsunod sa Diyos because of the idols, because of the effect of worshiping idols. Kaya ang wino-worship natin, sabi niya, silver and gold, pera, ginto. Diba? Puro pera. Katuloy, lahat ginagawa natin. Mandaya sa BIR, mandaya sa gobyerno, mandaya sa kaliwaan. Parang hindi niyo ba nakikita epekto? Bulag ka ba? Hindi, kasi yun ang epekto ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nakuha? No. Ito pa. Kaya sabi niya, this is what the Lord says. What fault did your ancestors find me? Ano ba nakita niyo mali sa akin? That they strayed so far from me. They followed what? Worthless idol. Ano bang worthless? Wala naman sila magagawa. And became worthless themselves.
You see the effect of idolatry? Kaya anong gagawin natin? We need to identify our idols to get rid of them. Ano bang idol natin? Where do we find our security? Where do we find our joy? Where do we find? Para maintindihan natin, how do we spend our finances? Doon pala makita natin sa attitude natin sa finance, kung Diyos-Diyosan natin si God, kung Diyos natin si God, obey doon tayong Diyos-Diyosan. When it comes to our interest, yung mga interest natin, ano ang mga interest natin? Kunyari, manood. Ano yan? Yan ba ay nagbibigay kaluguran at karangalan sa Diyos o pansarili lamang? Di ba? Relationships. Yung relationships. Di ba? Mga bata ngayon, di ba? Kanta nila yung kay Madonna. Papa, don't preach. I'm in love. Doon pa lang eh. Teka muna, ano ba yung relationship mo? Kay God ba yan o para sa iyong sarili? Nakukuha natin? Oh, bukod pa doon, sa ating schedule, si God ba yun? O atin lang schedule? Pag-isipan ninyo, paano natin ginugugol ang ating mga panahon? Ang lalim niyo mag-isip. Sabi isa, pakitingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, ikaw, ano schedule mo po, Jesus? How do you evaluate your schedules? Now, when you are in trouble, sino ang una mong tinatawagan? Di ba? Minsan, pag may trouble, ano kagad magte-text tayo sa kaibigan? Oh, pare, sama mo muna ako rito. Nakuha ninyo? Kaya ang dami, kaya nga ho, sabi ni Peter Jr., panoorin nyo rin sa kanyang verse, napakanda. Ang dami niya sinabi na hindi ko kayang sabihin kasi personal niya yung mga account. Pero nakakatuwa. Where do you spend most of your time? Schedule. Where do you spend most of your money? Diba? Pareho-pareho. Where do you base your identity on? Where do you turn on for your comfort? Where are your priorities over God? What are you unwilling to give up? Who or what do you fear losing the most? Na pag nawala mo, maiinis ka. Kaya nga ho, naglagay ako ng acronym sa isip ko. Napansin niyo, nag-iisip ako kanina? Remember the word first. First. He is God first in your finances, in your interest, in your relationships, in your schedule, and even in your trouble. Naintindihan? Lagi ko yan nilalagay sa utak ko para hindi ko makalimutan. Kasi ako man ay mahina din. Minsan nakakalimutan ko na bago ako mag-add to cart, I have to check my heart. Na bago ako magbayad, I have to pray before I pay. Minsan nakakalimutan ko dahil natuwa ko, ay, ang ganda neto. Only to find out, pagdating naman, palpak, walang gamit. Di ba kanina nga ako, kinausap ako ng Diyos eh. Sabi ng Lord, anak, todo ka ba sa akin? Opo naman, Lord. Eh bakit panay ang pag-iisip mo paano pagagandahin yung motor mo? Di ba para sa mission yun? Opo. Eh bakit mo pinagaganda? Gusto ko maganda eh. Sabi niya, anak, kaninong pera yan? Sa'yo. Kaya, huwag mong sayangin. Hindi ko sinasabing huwag kang maging magpakasaya. Nag-i-enjoy ka naman kahit wala yan eh. Pero, huwag mong pasakitin ang ulo mo, kaiisip paano pagandahin. Kasi, naibili ko rin pampaganda. And ngayon, ako maglalagay nun, magkakabit. So, tignan nyo, nasayang na oras. Pera. Samantalang pwede mong gamitin sa mas marami pang bagay na dapat paggamitan. Kaya iyak ako ng iyak rin na umaga, asking God for forgiveness and asking, Lord, I'm so sorry for making some form of idols. And I thank you, Lord, for reminding me. Nagkakaintindihan? Kaya ho, balik ho tayo dito. Sabi ho ni Tim Keller as quoted by Peter Jr., when anything in life is an absolute requirement for your happiness, bagay na kailangan ito para ako sumaya. And self-worth, it is essentially an idol. Gusto ko makapag-asawa, kailangan may boyfriend ako or girlfriend. Wala akong saya. Idol din yun. Nagkakaintindihan? Kailangan may ganito akong damit, kung hindi. Idol din yun. And sabi niya, when such a thing is threatened, your anger is absolute. Kaya pag nawawalan, galit na galit ka. Your anger is actually the way the idol keeps you in its service and its charm. Ang lungkot, no? Kaya itong si talagang sinira niya
Kaya, sabi, now in the 18th year of his reign. O sa ilan taon na siya? 18th year. Galing nyo sa math, 26. Ha? Now, when he had purged the land and the house, and sent Shaphan, the son of Azaliah, and was an official of the city, and Joel, the son of Joahaz, recorder, to repair the house of the Lord. Obviously, anything that pertains to God, yun ang unahin ko. So, yun ang ginawa niya. Inayos niya yung temple. And they send their money over there. Now, teka muna. Ano ba sasabi ng mga tao? Sa panahon natin ngayon, tingnan ninyo, yung mga eleksyon, hindi naaayos. Bakit? Because leaders, ang isip natin should follow the people. Now, anyone here who is running from any form of office in the government, friends, I'm telling you as Christians, as influencers, don't use your influence just to please the people. Use your influence to follow God and lead the people to where they should be. Help them. Kaya walang nangyayari sa bansa natin kasi hinahayaan natin lahat yan eh. Pinababayaan natin sila. Kaya tuloy na kayo. Hindi po, kumbaga, excuse ang kahirapan para maging kriminal at hindi sumunod sa batas. Nasusundan po ninyo? Kahit sa mga parking, parang wow. Kasi isip natin, kung walang kotse, hindi tayo mayaman. Hindi totoo yun. Ang totoo, wala kang parking, hindi ka mayaman. Kasi wala nang parking, kinuha na yung daanan eh. Kaya tuloy, lalo tayong humihirap sa gastusin, dahil hindi natin ma-economize ang energy. Naunawaan po. Kaya kung kayo po'y nagbabalak, remember this, you are called by God to use that influence, just like Josiah, to follow the Lord first and lead these people to where they should be. Hello? Even kung kayo'y manager sa kumpanya, kahit ano man ang posisyon ninyo, that position is for God's glory. Kaya you follow God. Kaya gusto ko yung sinabi ni Peter Jr., sabi niya, true life and joy is found in the right ordering of our lives, with God the center. Because you can find kasi sa isip ng tao, they can find happiness in the things of this world apart from God. Hindi yan totoo. Get rid of them. Paano natin sisirain? Sirain! If you want to get rid of them, sirain natin. Even with God, sabi niya, sunugin niyo yan. Huwag niyo kunin yung mga ginto ng mga silver niya, sunugin niyo yan. Kaya nga sa Acts 19:20, sinunog nila anything pertaining to their idolatry. Sinunog nila. At ganun din sa atin. Sabi ni Lord, yung idols in the heart, if your hand causes you to sin, cut it off. When your eyes causes you to sin, pluck it out. When your feet causes you to sin, cut it off. Ano sinasabi niya? Tigilan mo na. Hindi naman literal na puputulin, no? Kailan mo puputulin? Paanong klase? Padahan-dahan? Talagare? O tabak? Kumbaga, kung habang tinatagalan mo, lalo kung sinasaktan ng sarili mo, putulin mo na. I remember nung uso pa yung Angry Bird. Isipin niyo, Angry Bird pa yun. Naglalaro ako ng Angry Bird. Sabi nung anak ko, si Papa maa-addict yan sa Angry Bird. Naisip ko, Lord, idol ba to? Kaya, tinanggal ko na kagad yung Angry Bird sa sa computer ko, tsaka sa iPad ko. Wala nang Angry Bird. Baka magkaroon ako ng Angry God. Ayoko mangyari yun. So, tinanggal ko. Di wala na, malaya na ako. Naintindihan? Hindi ko, tinanggal ko na kagad. Delikado eh. Nakita ng mga anak ko. Tama? So, I pray, get rid of our idols when? Now, today. Pakisabi sa katabi mo, get rid of your idols today. Di ba? Parang ayaw mong makisali ah. Kausapin yung katabi nyo. Di mo? Kahit sa taas. Idol din yan. Get rid of your idols today. Now, pangalawa, obey His word. Obey His word. Say it with me. Obey His word. Now, bakit importante yon? Nasabi niya, when the king heard the words of the law, he tore his clothes. Grabe yung fear niya kay God, no? Nung makita niya na yung word, kasi hinahanap nila eh. Nung narinig niya, pinulit siya kagad niya, naku po! Now, alam niyo ito, amazing to. That agad-agad, then the king commanded Hilkiah, alamin niyo nga, sabi niya, describe and aside the king's servant saying, sabi niya, go inquire of the Lord. Ano ba yung sinasabi niya? Ano sinasabi niya? Tungkol sa bagay na to, kasi hindi natin nasusunod. Parang out of our ignorance, we're not doing it. And sabi niya ganon, nung nagpunta sila, eto kasi ang isip ng trend ngayon, you only live once, enjoy your life, obey your thirst. No!
We are to live, what? Forever. We are to live for eternity. Obey God. Now, bakit importante yan? Tingnan niyo, ha? Itong si Josiah, hari na to. When he heard the law, pinulit yung damit siya, tatakot niya. Ang problema ng maraming Kristiyan ngayon, walang takot sa Diyos. Wala nang takot. Yung Christianity na intindihan natin, parang wala nang takot sa Diyos. Napansin niyo ba yun? Parang, bakit ko nasabi? Alam niyo, when God says something, He will surely do it. Tingnan niyo, kaya sila, nung narinig niya, sabi niya, ito sabi ng Lord, I am bringing evil on this place and on its inhabitants, even all the curses written in the book, which they have read in the presence of the king of Judah, because they have forsaken me and have burnt incense to other gods. Sabi niya, meron niyang sumpa, meron niyang consequence. Friends, I'm telling you this, meron pong, sabi niya, yung seryoso si God, whenever He tells us something, sabi niya, kaya to the king of Judah, pero yung king na nag-i-inquire nito, you will say to him, the Lord God of Israel, regarding the words which you have heard. Sabihin mo sa kanya, ito, do you not, pero ito sabi niya, maabante siya. Sabi niya, may you just take His words seriously. Now, this is what I'm telling you. Christians, you're Christians, remember this. Seryoso si Jesus, si God, when He said, alam mo ba that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Seryoso siya about hell. Seryoso siya about the kingdom of God. Sabi niya, do not be deceived. Huwag ka magpapalinlang. Fornicators, idolaters, adulterers, effeminate, homosexuals, thieves, covetous, drunkards, revilers, swindlers, will not inherit the kingdom of the Lord. Hindi sila makaka-inherit. Pasensya na, nagkamali, wala yung not. May not yan eh. Will not inherit, kasi consistent yan sa simula. Will not inherit the kingdom of God. Now isipin nyo, hindi naman ako ganyan. Ang kasalanan ko lang, chismosa lang ako. Ganon. Alam mo ba, seryoso rin si God when He said, eto now the deeds of the flesh are evident. Immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery. Pero enmities, na may galit ka, sama ng loob, away, inggit, outburst of anger, bigla ka nagsisigaw yan, nagwawala, disputes, mahilig ka makipagtalo, dissension, mahilig kang mag-create ng division, yan ang mga chismosa. Pati faction, di ba? Drunkenness, pati ba naman yan? Carousing, yung talaga nagpapakasasa, nagpapakalating dahil akala niya, doon siya sasaya. And things like this, hindi ang listahan ng kasalanan, pero lahat ng bagay na pang sarili. Sabi, of which I forewarned you, just I have forewarned you, that those who practice such thing will not inherit the kingdom of God. Ay, Christian naman ako, nagatin ako sa CCF. Huwag kang magpakaloko. Tingnan mo nga, no one who is born of God practices sin. Hindi mo yan magiging lifestyle because his seed abides in him and he cannot sin because he is born of God. By these children of God and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. Kasi kung mahal natin kapatid natin, hindi natin sila aawayin. Kung mahal natin kapatid, hindi natin sila sisiraan. At kung mahal natin kapatid natin, marunong tayong makinig. Nagkakaintindihan po. Alam nyo ngayon mga Christians, Christian na ako, pero patuloy pa rin sa paggamit ng prostitute. Patuloy pa rin sa kanyang pangangalunya. Patuloy pa rin sa kanyang pandaraya. God is serious to His words. Don't be deceived. Kahit mga estudyante ngayon, parang ang dali sa kanilang mandaya sa exam. Sabi, it's better to cheat than to repeat. And I prayed to God, Lord, bigyan mo akong sagot. Praise God. Nakita ko yung sagot ng katabi ko. The Lord answered my prayer. Meron pa ako nakausap na jeepney driver. Pastor, hindi na ako naglalagay. Minsan nga nahuli ako ng pulis. Sabi ko, sorry, Christian na ako. Hindi na ako naglalagay. Pero pwede kitang bigyan ng love gift. Ganun na yung ating, wala nang takot sa Diyos. Binay-Christianize natin ang ating mga maling gawa. And I'm telling you, if we are sincere in our seeking of God, then we are to follow God. Are you following? Sabi ng Bible,
because your heart was tender and you humbled yourself before God, when you heard these words against this place, against these inhabitants, sabi niya, you humbled yourself before me, tore your clothes and wept before me. Truly, sabi niya, have heard you, declares the Lord. Pinakinggan kita. And sabi niya, behold, I will gather you to your fathers, and you shall be gathered to your grave in peace. So your eyes will not see all this evil that I will bring on this place and on its inhabitant. Dahil mahal kita, nagpakumbaba ka, hindi mo makikita ito sa panahon mo. Kukunin kita. Kaya some people are perishing somehow kasi nililigtas sila ng Diyos sa trouble na darating. Nauunawaan po. Kaya naman, itong napakaganda. Ang Lord naman po ay napaka-gracious. Pag humingi tayo ng tawad at nagsisi talaga tayo, talagang siya naman ay willing magpatawad at bigyan tayo ng panibagong simulain. Naunawaan. Kaya sinasabi ko na sa inyo ngayon, tayo po ay sumunod sa Panginoon. Kaya naman si Josiah, talagang lumapit siya sa Panginoon, sabi niya, and made a covenant before the Lord. Bakit? Ang obedience hindi dahil takot tayo. We are making a covenant sa picture of love. Parang kasal. Mula ngayon, Lord, ikaw na ang pagmamahal ko. Kasi ang totoong pagsunod, remember this, kung tayo ay Christians, ano sabi ng Lord? If you love me, you will keep my commandments. Magginagawa natin ito dahil mahal natin si Jesus. Amen? Sabi nga ni Tito Junior kanamaga, sabi niya, sa kalang pamilya, parang dinidiinan na to. How do we obey? All the way, right away, with a happy heart. And I just want to quote yung kanyang kinote din, sabi niya sa R.C. Sproul, the fundamental deception of Satan is the lie that obedience can never bring happiness. Hindi ko kasi totoo yun eh. Kaya nga ho, God has His commands for your protection and lasting joy. God is a killjoy, that's why He has commands, sabi ng mga trend ngayon. Hindi ko totoo yun. Kasi kahit sa larong basketball, you'll never enjoy playing basketball kung walang rules. Kaya nga ho, nawalan ako ng ganan manood ngayon masyadong basketball kasi doon traveling sa amin, magluwagpas ka na ng isang step, traveling na eh. Ngayon, ang dami na tinakbo eh, mula half court hanggang sa, nagle-layup. Okay pa, great shot. Sabi ko, kalokohan na to. Pinaglalaroan na nila yung laro. Nakuha ninyo ibig sabihin? Walang saya kung walang rules. May rules, kaya dapat natin, para maging maproteksyonan tayo, kaya tuloy si Kirtland Clark, lumipat na, wala na sa LWN. Kasi pinagbubugbog siya eh. Para hindi sinusunod yung rules. Are you following? Kaya, now, and finally, maaari sabihin niyo, ang hirap, di ko kaya yan. Huwag kayong mag-alala. Sabi ng Lord, depend on Him. Hindi natin kakayanin. Totoo naman yun. Nakuha natin. Totoo naman yun. Now listen to this. Then Josiah celebrated the Passover to the Lord in Jerusalem. They slaughtered the Passover animals on the 14th day of the first month. Now slaughter the Passover animals, sanctify yourself, and prepare your brethren to do according to the word of the Lord God by Moses. Bakit ito? Dinediinan ho yun. Naalala nyo yung Passover, kung gusto nyo balikan, punta nyo sa Exodus 12, nandun yung instruction, para makita nyo ho. Kaya ho yung binigay para to remind them. You are to celebrate the Passover for you to be reminded, it was the Lord who delivered you from Egypt. Kaya kalagi nyo gagawin, wala kayong magawa. For 400 years you were enslaved by Egypt. Wala kayong magawa, hindi nyo kaya. And eto si God delivered you as He promised. At eto, He's celebrating the Passover. Ito yung last na punch ng Diyos, the winning punch ng Diyos against Egypt. And I want you to understand this. Sabi niya, itong Passover na to, i-celebrate niyo for you to be reminded of how God saved you. It was not based on your strength. It is not based on your power. It is all based on God's power. Nagkakaintindihan? So ano sinasabi ng Diyos? Hindi rin natin to kaya. But we have to remind ourselves na mayroong Diyos. Andito siya to help us overcome. Kaya sabi ng Panginoon, kaya binigay niya sa atin yung Holy Spirit. Tingnan nyo. Naalala nyo, one of the celebrations that God wants us to do, the Lord's Supper. Bakit may Lord's Supper? Pakikita ko na sa inyo, na pinaltan niya yung celebration, sabi niya, ganito gawin natin. Sabi niya, as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim what? The Lord's death until He comes. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, yung death na yan, para makita natin, I've been crucified with Christ, it is no longer I who live. So hindi ko kailangan ako. Sabi niya, but Christ
lives in me. So, biro mo, power ni Jesus yung susunod, hindi ko power. But sabi niya, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So every time I take that, nire-remind ko sarili ko, teka, namatay si Jesus at babalik siya ulit. And yung kanyang kamatayan, kapangyarihan ko yun. Buhay ko yun. Hindi lang yun. Tingnan nyo, ano ibig sabihin ng kamatayan na yun? We have been buried with Him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in the newness of life. Wow! In the past, isa sa mga struggles ko, eto, mga lalaki, huwag kayong magagalit kasi gusto ko lang maging totoo sa inyo. Isa sa mga struggles ko noon, masturbation. Lalaki ako eh. Pero ang bait ng Diyos, when I realized that I'm already dead, pag natutokso na ako, patay na ako dyan. Hindi ko na kailangan magpakaalipin dyan. Patay na ako dyan. I'm alive in Christ. Wala na siyang say sa akin. I am not controlled by these feelings. I'm controlled by my God. Are you following? Kaya, kung nagdidepend ka sa Diyos, siya mismo ang tutulong sa'yo para ikaw ay mabuhay. Kaya ito sabi ng Panginoon, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ has set you free from the law of sin and of death. Wala ka na, malaya ka na yan. Malaya ka na sa kasalanan, malaya ka na. Yes, nagkakasala pa rin tayo, pero hindi natin kailangan sumunod dyan. Kaya nating tanggihan yan kung talagang magdidepend tayo sa Diyos. Now, ito sabi niya, for what the law could not do, weak as it was, through the flesh, God did, sending His own Son. In the likeness of sinful flesh, and as an offering for sin, He condemned sin in the flesh, so that the requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the law, but according to the Spirit. Ano sabi niya? Isipin niyo, niligtas ka ni Jesus. Hindi dahil nagawa mo yung law, dahil nasunod mo. Wala nga, hindi mo nga kaya eh. Kaya siya na mismo ang naparito para tayo iligtas at bigyan ng bagong buhay. Kaya sabi niya, for those who are according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Puro tungkol sa laman. Paano ko yayaman? Paano ko magpapakasaya? Paano? Sabi niya, but those who are according to the Spirit. So let the Spirit of Christ rule you, the things of the Spirit. For the mindset on the flesh is death, but the mindset on the Spirit is life and peace. Jesus is our Passover Lamb. Kaya maliwanag na sinabi ng Panginoon Diyos. Tingnan nyo, clean out the old leaven, that you may be a new lamb, just as you are in fact unleavened. For Christ, our Passover Lamb, also has been sacrificed. Para saan? That you and I may have life eternal. Kapatid, pag-isipan nyo, seryoso ang Diyos when He said there is hell? But God is also serious to save us. Kaya nga, iniwan niya yung comfort of heaven para ikaw at ako ay maligtas. Siyang namatay sa krus. Wala tayong ginawa. Kaya lang tayo sumusunod dahil ligtas na tayo. Hindi tayo susunod para maligtas. Dahil ligtas na tayo, susunod ako. Tama ba? Nakuha ninyo? Regalo kasi ng Diyos yan. Kaya let me just end this with these words. Tandaan natin sinabi ng Panginoon. I say to you, dahil hindi mo kaya yan, you depend on God even in your Christian life, walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. Ang isip ng tao, we cannot be truly good on our own for we need to do good to get God's approval. Ang sabi ng Lord, mali ka. Faith in Jesus alone saves us. And by His power alone can we let go of idols and obey His word. Hindi natin kaya on our own, but praise God, kaya ng Diyos. Kaya we have to always be filled with the Spirit. Mga kapatid, don't be religious. Be real. Totoong aminin mo kay God, Lord, hindi ko po kaya on my own. I need you. Come and lead me. So sabi nga ho ni Augustine, to fall in love with God is the greatest romance, to seek Him the greatest adventure, to find Him the greatest human achievement. Kaya yung ating nakaraan, huwag nyo nang alalahanin, tapos na yun. Yung ating kasalukuyan, isurrender natin kay God, seek God today, and He will take care of our tomorrow. Amen? He will take care of our tomorrow. Kaya yun ang ating pag-asa. Huwag ka rin magmadali. It's a process. Isipin nyo, Josiah 8, nag-start ka siya.
Pero naging ang hari. After 8 years, doon pa lang niya hinahanap si God. Doon niya pa lang, ay Lord, hindi ko na talaga kaya to. Then another 4 years, he started removing idols. Hindi naman agad lahat yun eh. Di ba? Then after, 26 years, ayan, he finished purging the land, begins temple repair, and God allows them to find His Word. Kung si God, hindi ka naman mamadali, dapat, bagong tao na, hindi ka nagkakamali hindi ganun. He understands our frailty and He will walk with us step by step. Pwede bang pakikabit yung katabi mo? Okay lang yung nakatulog ka. Part lang yan ng buhay. But God will help you step by step to win the race, to finish the race. Nakakaintindihan? Our God can be depended on. Kaya nga, seek God today, not tomorrow. Because tomorrow might be too late. Huwag mo na kalimutan, ang dami ko pagkakamali ko nung nakaraan. Yes, alam ng Diyos. That's why you need Him today. Ay, paano kung bukas madapa ako? Huwag mong masyado isipin mo, Lord, take my today. Let me be faithful today. Every day, let us allow God to take our today. And He will take care of our future. Tayo pong lahat ay yumuko at pinikit. Mga kapatid, habang lahat tayo nakayuko at nakapikit, alam mo naman kung ang buhay mo talaga na kay Kristo o malayo kay Jesus. Alam mo naman kung ikaw ay umaaten lang, parang isang religious practice, o talagang sinusunod mo siya dahil siya ang iyong Diyos at siya yung security. Siya ang iyong sa iyo ang kasayahan, sa iyo ang iyong buhay. And you find no other life apart from Him. Kapatid, kung ikaw yun, at kung hindi pa yung totoo sa iyo, then seek Him today. He's seeking for you. Come to Him today. Sabi mo, Lord Jesus, I come to you. Kung ikaw yung kinakausap ng Diyos, itaas mo yung kamay mo, Lord, ako po yun. Please, Lord, I'm coming before you now. I accept you as my Lord. Today, Lord, I receive your salvation. Yes, kung kinakausap ka ng Diyos, huwag kang mahiya. Huwag mo tingnan yung katabi mo. It's between you and the Lord. Give your life to Him today. Alam mo naman kung wala kang interest sa Diyos, then be honest to God. Give your love and interest to God today. Don't wait for tomorrow might be too late. Ulitin natin habang nakayuko at nakapikit ang bawat side. Kung kayo be humble enough to admit you need Jesus. Yung mga nasa balcony, nasa upper balcony, receive Jesus today. Submit your life today. Taas mo lang kamay mo sa Panginoon. Sabi mo, Lord, I need you. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for all these brothers and sisters who humbly come before you, Lord, raising their hands, surrendering their lives to you, Jesus. I pray, Lord, speak to them. Maaring iba sa kanila natatakot pang magtaas. Isip nila, hindi pa ako ready, hindi pa ako nagbabago, marami pa akong hawak-hawak ng mga idolo. I'm telling you, you come to God today, and He will help you to let it go. Maaring hindi ngayon, maaring ilang taon, pero isang bagay totoo. He will give you the power to say no to ungodliness because of His grace. But you have to humbly admit, Lord, I need you. For those who raise their hands, sabihin mo sa Panginoon, I need you. I accept you as my Lord and my Savior. I accept your forgiveness. I accept your promise. Lord, I am taking your warning seriously. So I come. Lord, I accept you as my Lord. I accept you as my Savior. Take over my life. Lord, be the CEO of my life, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the promise of eternity. Not because of my merits, but simply because of your grace, O God, in Christ Jesus. Empower me with your Holy Spirit that I may live according to your ways. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. And now I pray, Father God, for the rest of this congregation. Lord, I thank you, Lord, for the numbers of people coming and even for those who are watching on the internet. But I pray, Lord God, don't allow their hearts to be hardened. That they keep on listening, but they are not repenting. They keep on listening, and yet they are not following you. Father God, may they take you seriously. And for all of us, oh God, I pray that people around us may know
that we are your followers, that they too will desire to follow you because of our lives, because of our examples, because of the power, your power at work in us. Thank you, Lord. And I pray, Lord Jesus, for those who failed, maybe they're already Christians, but they failed, they stumbled. I pray, Lord, help them to stand up again and make a commitment to follow you for the rest of our lives. Thank you, Jesus. And for those who want to commit that, may you just rise up from where you are and say, Lord, I will follow you, Lord. Lord, no matter, Lord, though none go with me, I will still follow you. Kung yan ang commitment mo, you rise up from where you are. Tayo ka, sabi mo, Lord, I want to follow you. You are enough for me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, yes, yes. Wag pilitin katabi mo. It's between you and the Lord. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, I give you my life. And for those who are already committed to Jesus, I just want, Lord, gusto ko po tuloy-tuloy na po ako. Tulungan niyo po ako. Wag na po akong babalik sa nakaraan. Lord, I want to stand. Tayo ka din. Sabi mo, Lord, I want to follow you. Lord, help me that you would become enough for me. Na wala na ako ibang hahangarin sa buhay kundi kayo lamang. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Father in heaven, I thank you that you see all these brothers and sisters standing up. I pray, Lord Jesus, that we will love you with all of our hearts. Thank you for the example of the Barnhart, oh God. Despite the earnings they have in their businesses, they gave them all to you. And they were so serious in following you. Lord, we may not be able to give the amount of money they gave, but we give you our lives. That whatever decision we make, Lord our God, we will, Lord, follow you all the days of our lives by your grace and by your mercy. Thank you, Jesus. Hallelujah. As we are standing, I pray that we will sing this song as our commitment to Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. May I request now the worship team to join me. And let's sing this song as our commitment to God, as our prayer to God. Thank you, Lord. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life question and we give you biblical truths. Ako po si Reggie De Blas mula sa Elevate Youth Ministry at kasama po natin ang ating pastor na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Happy Youth Month po, Pastor Bong. Sa gayon din sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mensahe kanina. Kamusta naman po kayo? Mabuti naman sa biyaya ng Diyos. Ayan, praise God. Sa ating unang katanungan, sa ating kultura sa kasalukuyan, ang pagsunod ay madalas ipinagpapaliban. Paano namin makakasanayan ang agarang pagsunod? Ayan, alam mo, kailangan nating lumago sa ating pagkakilala sa ating Panginoon Diyos. Habang lumalago yung pagkilala natin, lalo nakikita natin ang kanyang kadakilaan at ang karapatan para sundin agad. Kasi habang maliit ang tingin mo sa Diyos, pwede mo siyang baliwalain eh. Parang kung ang kausap mo at magsasabi sa iyo yung presidente ng Pilipinas na meron kang matayog na pagtingin, obviously susunod ka kaagad. Ngayon, pag ang Diyos, minsan mas maliit pa sa presidente ng Pilipinas kaya hindi ka agad sumusunod. So ang hangad natin, na alam natin, kasama natin si God, kaya kailangan natin siyang sundin dahil kung siya yung una, lover natin, best friend natin, tatay natin, pinuno natin, hari natin, abay, anong pandahilan mong hindi agad sumunod? So, kaya kailangan lumago ang ating pagkilala sa Diyos. Ayan, praise God. Para naman po sa ating pangalawang katanungan, ano po ang inyong encouragement para sa mga bago pa lang sa pananampalataya at nakakaranas ng pangungutya na sila daw ay KJ or killjoy mula sa kanilang mga kaibigan? Ayan, sabi ng Panginoon Diyos sa Timoteo, for those who want to live a God life, expect persecution. Kasi talagang ganyan, kasabi ng Panginoon, kami rin, kung anong ginagawa nila sa iyo, ginagawa nila sa akin yon. Remember si Saul, si naging Paul, di ba, pine-persecute yung church. Look at Jesus, He took it personally. Sabi niya, why are you persecuting me? Di ba? Biglang ako, parang wow. Kaya alalahanin mo ito. Kung kay Jesus ka, talagang KJ ka. Di ba? Pero hindi ka killjoy.
Bakit? Kasi ang pinapasaya mo si God, si Jesus. Siya yung piniplease mo more than anybody else. Kaya, sundin mo siya, huwag kang mag-alala. The Lord never forgets what you are doing and what you are experiencing. Amen. Para naman po sa ating huling katanungan, ano ang mangyayari kung hindi ako sumunod sa Diyos agad-agad? Ayan. Alam nyo, yung pagsunod sa Panginoon, ito ay pagpapala sa atin. So, hindi, yung pagsuway mo, siyempre, ito ay may masamang consequence sa atin. Hindi naman mababago na yung sitwasyon ng Diyos eh. Kung gawin mo agad o hindi, wala namang mababago sa Panginoon Diyos. Ang magkakaroon ng problema, tayo. So ano ibig sabihin? Habang dinidelay natin yung pagsunod sa Diyos, hindi natin na-enjoy yung dapat na blessing ng Panginoon Diyos para sa pagsunod natin. Kaya nga sabi sa Deuteronomy 28, sabi niya, if you carefully obey everything that I've commanded you, all these blessings will come upon you and overtake you. Can you imagine that? Ngayon, kapag hindi ka sumunod, biruin mo yung blessing na hindi mo ma-experience. Hangad ng Diyos na ma-experience natin yung kanyang joy, yung kanyang blessings, kasi hangad ng Diyos ang kabutihan para sa atin. Kaya naman yung utos niya, hindi yun para sa atin, para pahirapan tayo, kundi para tayo ay tulungan na ma-enjoy ang buhay na binigay niya sa atin. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. Ngayong Oktubre po, ang Elevate at Next Gen ay nagdiriwang ng Youth Month. Nasa puso ng ating simbahan ang pag-empower sa kabataan through Next Gen Ministry at Elevate Youth Ministry. You can make an impact, be part of this movement of building a Christ-driven young generation. You are only young ones. So kahit nasa anong generation ka man, step out in faith and make an impact and empower the youth today. And that is for CCF Sunday Fast Track. God bless.